Ngayong umaga nga papunta nga kami ng bangko dito sa may Alabang. So yung bangko nga na ginagamit din nila nanay at saka ni tatay BPI. Pumasok nga muna si nanay sa 7-Eleven kasi bumili nga siya ng maiinom nga namin. Si nanay nga hindi nga halatang favorite nga niyang inumin nga to kasi every time na pumapasok kami na 7-Eleven or sa mga department store, yun nga lagi yung binibili nga niyang inumin. So ako kapag iniinom ko nga yun, inaabot talaga ng matagal. Hindi ko kasi siya nauubos kasi nga sobrang natatamisan nga ako. So yun, hindi na nga ako nakakuha nga ng video sa loob nga ng bangko. Nag-deposit nga sila plus kumuha na rin sila ng statement of account kasi may paggagamitan nga si tatay. Patanghali na rin nga to kaya kakain nga muna kami sa labas. Sa Unli Wings nga sana naming balak na kumain kaya lang hindi pa raw nga sila open. So yun, pumunta kami ng festival dahil dito na nga kami maghahanap nga ng mga kainan. Pagpunta nga namin dito sa festival, wala pa nga kaming naisip kung ano yung kakainin namin at saka kung saan kami kakain. Pero nung nakita nga namin yung Tonkotsu Kasan Ramen, tinanong ko nga si nanay kung gusto nga niya kumain nga ng ramen yun. Sabi nga niya oo daw. Then pati nga si tatay, ganun din kaya dito na nga kami pumasok. So yun, pare-parehas nga naming first time nga kumain nga dito. Si nanay matagal na nga nagkikrave nga yan ng ramen. Marami na nga kaming nakainan nga nila nanay at saka nung mga kapatid ko nga na Japanese food. Pero yung talagang kinikrave kasi ni nanay, yung pure na ramen. Nung nasa Japan kasi ako, mahilig nga akong mag-vlog sa mga kinakainan ko. Kaya siguro nung habang pinapanood nga ni Nana yun, kaya nag-crave na rin siya ng mga Japanese food. Ang nakakatuwa din kasi sa kanya, swak din talaga sa panlasa nga niya yung Japanese food. Hindi nga siya nagrereklamo na hindi masarap or whatever. Kasi pag first time mo kasi talagang kumain ng Japanese food, especially nga yung mga condiments nga nila, pag hindi ka open-minded nga sa pagkain, medyo hindi mo talaga magugustuhan. Kaya ako naman nasabi yun kasi marami nga akong kasamahan sa Japan na hindi rin talaga gusto yung mga condiments nga ng Japan. Kaya ang nangyayari, nagpapadala pa nga kami ng mga Filipino foods or bumibili pa nga kami doon ng mga panangkap kasi nga medyo kakaiba kasi talaga yung lasa, lalo na nga kapag yung luto ay Filipino food. Then ang ihahalo naman ay yung mga pang Japanese na condiments. So iba talaga yung lasa niya. So yun nga, naikwento ko lang. Yung in-order nga naming food nga dito, ang tawag nga nila Volcano Ramen. So ito first time ko nga kakain nga ng ganito na tinatakpan muna. Na parang imbudo nga tapos lalabas nga yung usok doon. Kaya siguro talaga siya tinawag na volcano. So yung in-order ko nga parehas nga nang sa akin pati nga kay tatay. Pero yung kay nanay, seafood yung halo. Samantalang sa amin nga ni tatay, karne naman siya. Miso ramen nga yung in-order nga namin pare-parehas. So ito kasi talaga yung pinaka na-miss ko talaga na lasa ng ramen o yung sabaw nga ng ramen. Kahit ako kasi nagke-crave din talaga ako ng authentic na ramen. Meron akong mga ilang nakainan na ramen pero hindi ko makita yung lasa nung kinakain ko nga sa Japan. So iba talaga yung lasa kahit na Japanese food pa nga yung mga nakainan nga namin dati. So yung dalawang size nga available tong ramen nga na to, isang small at saka large. Pero yung kinuha nga namin is small lang. Ayun si tatay, ramen. Kasi crave yan nga na yung ramen. Sarap ng kanin, parang nakabalik ako nito. Ang sili nila yun na tatansyahin mo na para kasi masyado na ang sili.
kanin nga, lasang-lasa sa Japan. Gantong kanin sa Japan eh. Tsaka yung mga sahog nito, yung napampalasa. Sa Japan talaga yun. Gantong lasa ng misurami. Kunti pa nga ito eh. Sa Japan yung ganyang kalaking bowl talaga oh. Parehas yun ang presyo dito kahit doon. Pag kinonvert mo nasa 350 to 100 yun. Mga ganito. Yung presyo ng pagkain, pero 1,000 yen na siya. Ito yung kinakain sa Japan. Panarapsi. Galing niya to. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!